Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Atin na po ulit na ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Nagkaroon na nga ng confrontation sa gitna ni Pedro at ng mga monk nang pinaghinalaan nila si Pedro na miyembro ng Glory. Pero bigla silang piniglila ng matanda. At ang matandang ito ay hindi na itago ang kanyang tunay na pagkatao sa mga mata ni Pedro. Siya ay walang iba kung hindi ang unang disciple Nathaniel ng Honor. Nagtataka naman si Damwall kung paanong inkilala ng dayong ito si Nathaniel. Ayon kay Hayan, kung nakilala niya si Nathaniel kahit siya ay napakabata pa, ibig sabihin lang ay miyembro nga siya ng Glory. Mukhang hindi na daw talaga marunong gumalang ang mga kabataan ng Glory sa mga nakakatanda at senior nila. Binalaan din nila si Pedro na umalis na lang habang sila ay mabait pa sa kanila. Hindi nila hahayaan na mahawakan man lang si Nathaniel. Pero biglang nagsalita ang matandang Nathaniel at tinanong sila kung ano ang pinagsasabi nilang hindi sila papayag na mahawakan man lang siya. Ni hindi nga nila kilala ang mga mukha ng isa't isa. Nagtataka naman ang mga monk kung ano ang pinagsasabi ni Nathaniel. Binalaan din nila ito na mag-ingat sa batang ito pero hindi sila pinansin ni Nathaniel. Dagdag pa na sinabi niya na walang ordinaryong tao na makakakilala sa kanya. Ang taong dating pinamunuan ang 12 disciple ng Honor. Ang taong nasa pinakamataas na posisyon at nasa rurok ng Honor. Tila nabigla naman ang mga monk sa sinasabi ni Nathaniel. Huwag daw sabihin ni Nathaniel na ang taong ito ay ang iniisip nila. Walang ano-ano'y sabay-sabay na napaluhod ang mga monk. At hindi nag-alinlangan si Nathaniel na sabihin sa kanilang lahat. Ang lahat ng mga miyembro ng Hinayan na Hidden Monastery ay malugod na binabati at tinatanggap si Disciple Pedro. At sa gabing yun ay tila muling naibalik ang dating nawalang paghanga sa isang Disciple Pedro. Sa kwarto kung saan nagpapahinga ang walang malay na katawan ni Thaddeus ay nagkita muli si Simon at Nathaniel. Hindi siya makapaniwala. Ano na daw ang nangyari sa napakaganda niyang kapatid? Tiningnan siya ng masama ni Nathaniel at sinabi ni Simon na maganda pa rin naman siya kahit ngayon. Sinabi naman ni Nathaniel na maganda nga pero hindi naman ito mahahalin tulad sa mga taong bumalik sa pagkabata sabay tingin nito kay Pedro. Hindi pa rin daw siya makapaniwala sa nakikita. Masaya naman si Simon dahil masyado daw siyang nag-alala sa kay Nathaniel nang bigla lang itong nawala. Pero ngayong nakita na niya itong muli na buhay pa kahit papaano ay masaya siya. At kahit ngayon nahuli na ang lahat at matagal na itong nangyari, gustong malaman daw ni Simon ang dahilan kung bakit siya biglang umalis at hindi na nagparamdam. Natahimik lang si Nathaniel at hindi nakasagot sa mga tanong ni Simon, para bang may nangyaring hindi kanais-nais sa nakaraan ni Nathaniel. Pero bigla niyang iniba ang kwento at binalik ang tanong sa kanila ni Simon at Pedro. Dati daw ay nagpapadala lang sila ang mga tao ng especially iya sa lugar na ito. Ngayon ay nagdala pa talaga sila ng ibang tao na sugatan sa kanyang lugar. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari pero sa susunod na magdadala pa sila ng tao dito lalo na kung miyembro ito ng Glory ay hindi na siya papayag makakatulong. Sinabi naman ni Pedro na naiintindihan niya ito. Agad naman na tinanong ni Nathaniel kung anong klaseng tao ang dinala nila sa kanya. Anong klaseng katawan ang mayroon siya? Ano daw ang kanyang ibig sabihin pagtataka ni Simon? Nakakamangha daw na nakakahinga pa ang taong ito kahit ganito na ang sitwasyon ng kanyang katawan. Hindi daw siya magtataka kung 10 beses o 100 beses nang namatay ang taong ito sa lagay ng kanyang katawan. Agad na tinanong ni Nathaniel si Pedro at sana daw ay sabihin niya ang totoo. Diretsyong nakatingin ang mga mata ni Nathaniel sa mata ni Pedro. Sino daw ang taong ito? Hindi kaagad nakasagot si Pedro at iniisip ang mga tamang salita. Pero ang sirang ulong Simon naman ay agad na tumayo at tila masaya pa na sinabi na masyadong sensitibo ni Pedro sa mga ganitong bagay. Ang taong ito ay anak ng kapatid nilang si Thaddeus. Walang magawa si Pedro sa bunganga ni Simon. Dagadag pa ni Simon ay magkapareho din sila ng pangalan na Thaddeus. Agad na kinausap ni Pedro si Nathaniel at susubukan pa sana nitong magpaliwanag. Agad na tumayo si Nathaniel at tila balak na nitong umalis. Tinanong siya ni Simon kung saan siya pupunta. Kailangan daw muna niyang gamutin si Thaddeus. Hindi maganda ang kondisyon niya. Tumigil si Nathaniel at sinabi kay Simon, kung sinasabi nila na ang batang ito ay anak ni Thaddeus, ay mas lalong hindi niya maaaring gamutin ito. Agad na umalis si Nathaniel pero hindi sumuko si Pedro at agad itong napatayo at sinundan si Nathaniel. Nagtataka naman si Simon.
Saan daw sila pupunta? Saan daw pupunta si Pedro? Naiwan na nalilito si Simon. Anong klaseng sitwasyon daw ito? Ano ang nangyari sa kanyang ate na si Nathaniel? Sa labas ng monasteryo kung saan ay may isang altar malapit sa bangin, ay doon dumiretso si Nathaniel para magdasal. Sinundan siya ni Pedro doon. Bilang paggalang ay lumuhad din si Pedro. Tinanong naman siya ni Nathaniel na kung magdadasal siya, ay hindi daw ba nasa maling lugar siya para magdasal lalo na at isa siyang Pedro. Sinabi naman ni Pedro na kung ganoon ay nasa maling lugar din siya bilang isang Nathaniel. Matagal na daw siya na hindi gumagawa ng ilegal sa ad ni Nathaniel. Tinanong siya ni Pedro kung ang dahilan ba na hindi niya magamot si Thaddeus ay dahil sa nangyari noon. Hindi mabilis na sagot ni Pedro. Tumayo si Nathaniel at pinaliwanag. Matagal na daw siyang hindi nakakahawak ng surgical knife. At ang isang malaking dahilan, ay nawala na niya ang isang napakahalagang bagay. Ang puso ng pagiging isang doktor. Ito lang ang dahilan at wala nang iba. Pero sinabi ni Pedro sa kanya na tila kabaligtaran ng kanyang mga sinasabi ang kanyang ginagawa at pinapakita. Ano daw ang ibig niyang sabihin pagtataka ni Nathaniel? Katulad daw ng nangyari kanina. Nalaman daw niya kagad ang kanilang sitwasyon at nagawa pa nitong tingnan ang kondisyon ni Thaddeus na sa mga pagkakataong yun ay pasan-pasan niya. Binigyan din daw niya sila ng herbal na gamot para makatulong na mapagaling ang kanilang mga sugat at pakiramdam. Hindi daw ba niya nararamdaman na ang kanyang katawan ay gusto pa ring manggamot bilang isang doktor? Biglang binadget din ni Pedro ang tungkol sa nakaraan ni Nathaniel. Kung iniisip daw ni Nathaniel ang tungkol sa nangyari, tungkol sa kanila ni Hannah. Hindi daw ito kasalanan ni Nathaniel kaya huwag nitong sisihin ang sarili niya. Ginawa niya lang ito para mabuhay silang dalawa ng kanyang anak. Wala siyang kasalanan. Agad naman na sinabi ni Nathaniel na kung kaya niyang hayaan na mamatay ang isang tao para lamang mailigtas ang libu-libong mga tao, ay doon pa lang, hindi na siya karapat-dapat na maging isang doktor. Tila hindi na makumbinsi ni Pedro si Nathaniel. Umalis na si Nathaniel at naiwan si Pedro sa altar. Pero biglang nanlaki ang mga mata ni Nathaniel sa sunod na ginawa ni Pedro. Napaluhod si Pedro kay Nathaniel at hinawakan ng bahagya ang kanyang damit. Nakayuko si Pedro sa lupa at tila ito na ang huling pagkakataon niya. Ano daw ang kanyang ginagawa pagtataka ni Nathaniel? Nakikiusap si Pedro sa kanya. Nagmamakaawa siya. Humihingi siya ng tulong na sana ay iligtas ni Nathaniel si Thaddeus sa tiyak na kapahamakan. Hindi nakasagot ang matanda at bakas ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Hindi niya sinagot ang apela ni Pedro sa kanya at tuluyan ang umalis sa harap ng altar. Walang magawa si Pedro kung hindi tingnan ang unti-unting lumalayong si Nathaniel. Sa kabilang banda naman ay may masamang balita. Tila lalong lumala na ang sitwasyon ni Thaddeus. Nasusuka na ito ng dugo. Natataranta na rin si Simon kung ano ang gagawin. Hindi niya alam ang gagawin. Sumisigaw ito ng tulong. Agad naman na pumasok si Pedro sa kwarto para tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabihan siya ni Simon na hindi maganda ang kalagayan ni Thaddeus. Kapag hindi maagapan ay siguradong mamamatay siya. Kailangan na nila magmadali. Dalhin na nila si Thaddeus sa kayang gumamot sa kanya. Siya na ang magbubuhat. Pero hindi sumasagot si Pedro kay Simon. Sinisigawan na siya ni Simon na masama na ang lagay ng kanilang pamangkin pero hindi pa rin umaaksyon si Pedro. Biglang may sumigaw sa kanila at sinabing tumigil sila. Nanlaki ang mga mata ni Simon nang makita ito. Walang iba kung hindi ang kanilang kapatid na si Nathaniel. Agad niyang nilapitan si Thaddeus at alam na niya kaagad kung ano ang nangyayari. Tension pneumothorax. Nalapatan nga nila ng paunang lunas si Thaddeus pero ang sugat sa mga baga nito hindi pa tuluyan na nasasara. At dahil dito, may mga hangin na tumatagas papunta sa kanyang puso na siyang nagdudulot ng malakas na pressure. Mas lalo din na lumalala ang pagderyugo sa baga nito. Hindi magtatagal si Thaddeus sa mga sitwasyon na ito. Kung ganoon ay ano na lang ang gagawin nila, pag-aalala ni Simon. Sinabi ni Nathaniel na walang ibang paraan. Magsasagawa siya ng thoracotomy. Ito ang paraan ng pagtanggal ng napinsalang parte ng baga ni Thaddeus. Pagkatapos nito ay isasara niya ang sugat gamit ang pagtahi dito at pagpigil sa pneumotoxic sa pagkalat sa katawan. Tila nabunutan naman ng tinik si Simon nang marinig ito. Mabuti na lang at may paraan. Pero ayon kay Nathaniel, may isang malaking problema, at ito ay mamamatay si Thaddeus kapag nagkamali siya kahit sobrang liit lang.
Lumabas si Simon at Pedro sa kwarto habang sisimulan na ni Nathaniel ang operation. Hindi naman mapakali si Simon at pabalik-balik ito. Nag-aalala siya kung magiging maayos lang ang lagay ng pamangkin nila. Sinabi ni Pedro na walang silang magagawa kung hindi maniwala kay Nathaniel. Kung hindi si Nathaniel ay sino pa ang kanilang pagkakatiwalaan? Agad naman na sinabi ni Simon na tila kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may mali, sana ay walang mangyaring masama. Seryoso pa rin si Pedro at tila bukas pa rin ang isip nito sa anong posibleng mangyari. Sa labas na parte naman ng monasteryo, malapit sa pangpang, ay patuloy lang ang isang monk sa lilibot at paglilinis ng mga basura sa tabing dagat. Habang ginagawa ito ay tila may napansin siya na nakakuha ng kanyang atensyon. May mga dayo at agad naman niya itong binati. Tinanong niya kung ano ang kanyang maitutulong. Sinabi ng babae na may kailangan daw siyang gawin sa itaas. Kaya sana daw ay padaanin na lang siya nito. Pero sinabi ng monk na pasensya na at bawal sila sa itaas. Biglang nag-iba ang mga tingin ng monk at sinabi na ayaw ng mga taga-taas ang amoy ng dugo. Agad na pinalibutan ng mga monk ang dalawang dayo. Alam nila na panganib ang dala ng mga ito. Nainis naman kaagad ang babae dahil masyado daw silang nakakapagod. Sa isip naman ng monk ay nararamdaman niyang delikado ang dalawang deyong ito. Wala silang mga sandata pero alam niyang mapanganib pa rin sila. Kailangan nilang pigilan ang dalawang ito bago pa sumilak ang araw. Agad na umatake ang isang monk at sinabi sa kasamahan na huwag nilang bigyan ng pagkakataon na makaisip ang kalaban. Pero sa isaing iglap lang ay damanak na kaagad ang dugo. At ito ay walang iba kung hindi dugo ng mga monk. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari. Sigurado siya na nakatayo lamang ang dalawang yun kani-kanina lang. At sigurado din siya na isang putok lang ng baril ang narinig niya. Tinanong sila ng monk kung ano ang nangyari. Wala naman daw silang hawak na baril. Agad na sumagot ang babae. Ano pa nga ba ang dahilan? Kung hindi siya, ang magic shooter. Siya si Mateo ng Glory. Agad na niyang niyaya ang kanyang kasama. Pabagsakin na daw nila si Pedro. Abangan po natin mga ka-recap sa susunod na mga kabanata ang paghaharap ng mga bagong disciple ng Glory laban sa mga veterano ng Honor. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!